Hello po, good morning mga kabayan. So ngayon umaga dito, araw ng linggo. Bali papunta pala ako ngayon ng grocery store dahil bibili ako mga kabayan ng luya, prutas at saka yung kulang namin sa bahay. Yung misis ko kasi kagabi mga kabayan, inatake siya dahil lumabas siya kahapon. Naglakad lang siya papunta ng grocery store, mayroon siyang binili na tinapay lang. Ang problema ay pagdating niya ng bahay, napagod siya at yun na, medyo puno ng hangin yung kanyang katawan, yung mga ulo niya umakyat yung hangin, tapos medyo nahilo na siya mga kabayan yung dumating na ako. Kaya ang nangyari mga kabayan, tumawag ako kagabi sa kakilala ko dito na yun yung palaging naghihilot sa kanya. Yung misis ko kasi cesarean siya. Pag yung mga hangin, mga lamig, mabilis siyang mapasukan mga kabayan pag nandito. Dito kasi sa Greenland, kapag lalabas ka, kailangan mo talagang magsuot ng mga makakapal na jacket, mga sapatos na winter, tapos medyas, tapos naka-gloves ka mga kabayan kapag ikaw ay masilan sa mga hangin. Talagang mahirap dito. Kaya medyo nakakatamad dito kapag lalabas ka dito, mayroon ka lang bibilhin kasi hindi ka naganahan lumabas mga kabayan dahil nga sa susutin mo pa lang tatamarin ka. Marami din nagtatanong sa akin na yung misis ko pa daw ay bakit hindi pa daw nagbabakasyon, hindi pa daw umuwi ng Pilipinas. Ganito kasi yan kung bakit hindi pa umuwi yung misis ko sa Pilipinas. Dito kasi sa Greenland, kapag uuwi ka dito or i-exit ka, mayroon kasing tinatawag na proseso din. Hindi naman pwede mga kabayan na next week magbabakasyon ka, bukas magbabakasyon ka, ay makakaalis ka agad dito. So ang kuan dito, minimum talaga mga kabayan na araw na mag-file ka ay 45 days before yung flight mo ay dapat mayroon ka ng ticket. Tapos yung sing-in visa, yun yung sing-in visa ang ginagamit kapag dadaan ka ng Europe. Kasi ang Greenland ay territory ito ng Denmark. Kapag umuwi kami ng Pilipinas mga kabayan, dadaan talaga kami ng Europe at sa Denmark matutulog kami ng isang gabi doon. Kaya kailangan namin kumuha pa ng sing-in visa. Yung sing-in visa, yan din yung ginagamit kapag mag-travel ka sa part ng mga Europe country. Kasi mayroon kasi yung part yung sing-in visa, pwede mo din magagamit yan mag-travel ka. Depende kung ilang araw ka magstay. Pero kami kadalasan 2 araw lang kami, 2 gabi sa Denmark, tapos pauwi na ng Pilipinas. Tapos yung pangalawa na i-process mo na visa, yung exit re-entry visa ng Greenland mismo, dito din ini-issue dito. So bali 2 papel yung pipilapan mo doon, ilalagay mo din yung date mo na uuwi ka, 45 days bago yung flight mo, dapat na isubmit mo na sa police. So simula nung nag-apply yung misis ko, hindi pa naman umabot ng 45 days. Pero malapit na mga kabayan siya uuwi. Kasi aantayin pa kasi yung mga kabayan yung kanyang papel, o na dapat ma-approve pa yon, walang mali. At the same time mga kabayan, makukuha niya yung stamp talaga. Kasi pag pupunta kasi sa doon, dapat ready na itatak sa kanyang passport. Yun yung magagamit para umuwi ka. Yun yung ipakita mo sa immigration. Kung gusto mo pa rin bumalik, kukuha ka ng exit re-entry visa. Ito pala yung nadadaanan natin dito mga kabayan. Kung napapansin nyo, wala siyang masyadong snow ngayon. Pakunti na lang yung snow. Medyo warm yung kuha natin temperature. Nasa 0 degrees siguro. Kaya hindi siya sobrang lamig at hindi din malakas yung hangin. Napakasarap maglakad-lakad dito. Lalo na ngayon ay rest day ko at wala tayong pasok. Medyo maganda maglakad mga kabayan. Ito nakikita na yung semento. Dati kasi punong-puno talaga dito ng snow. Pero mag-snow pa ito mga kabayan dahil dito sa Greenland hanggang May kasi minsan may snow pa rin. June talaga dito ang walang snow at nag-uumpisa yung summer. Pero pag summer mga kabayan ay talagang malamig pa rin. Doon pala yung bahay namin mga kabayan. Dito mayroon ding grocery store dito mga kabayan. Medyo malapit lang to sa amin. Tapos doon sa unahan may grocery store din dyan. Malapit kami sa city kaya napakaraming grocery store dito. Ayan, dito na tayo sa grocery store mga kabayan. Ayan yung pangalan niya ay Kiki. Alam nyo ba yung meaning na Kiki sa Greenlandic? Sabi nila ay mura daw. Ibig sabihin mura na mga bilihin. Yan yung ay Kiki ang ibig sabihin. Sa likod naman natin sa gilid, yan yung Sunset Boulevard dito or McDo sa atin. Kasi may mga burger, may mga price, fast food chains. So pasok tayo dito, ipapakita ko din sa inyo yung mga presyo ng mabilihin.
So yan, pasok tayo dito mga kabayan. Ito yung entrance dito. Ayan. So ayun, lumabas ako dun mga kabayan sa grocery store kasi wala akong nakita doon na mayroon kasi akong bibili na gulay. Wala akong makita. Minsan kasi dito mga kabayan, pag hindi nakarating yung barko or na-delay yung mga barko, yung mga stock hindi kumpleto. Kaya may mga gusto kang bilhin na hindi mo siya mabili, aantayin mo pa kapag may barko na darating dito. Ang Greenland kasi ay halos 90% mga kabayan or 95% ng mga pagkain ay nanggaling sa iba't ibang lugar. Minsan Iceland, minsan Denmark, part ng Europe, ini-import pa dito yung mga pagkain namin dito lahat. Kaya halos lahat dito ng pagkain ay mga frozen. Bihira ka lang makita dito ng fresh. Kasi ang fresh lang dito mga kabayan, parang yung isda lang yung mabibili mo sa palengke. Minsan pagka kuan, nasa frozen na siya, doon mo nabibilhin sa supermarket. Yan, ito yung paligid natin mga kabayan, no? Napakatahimik, tapos medyo kukunti pa lang yung mga tao. Pagka ganito kasi linggo, umaga pa, so ang oras natin dito alas 10 ay hindi pa ganun kadaming tao. So bibili tayo dun mga kabayan sa Aikiki din. Aikiki kasi mga kabayan, yung mura talaga dito compare dito yung Brosene sa din yung grocery store. Pag bibili ka dyan mga kabayan, halos minsan kalahati yung presyo dito. Mas pinipili kong bibili dito sa Aikiki ng mga brands kasi doon yung mga mura ng mga bilihin. Kung kuan mga kabayan, naka-sale discount siya. Yan, so ito yung paligid natin, nagtutunawan yung mga yellow. So tumigas to dati dito, pero ngayon ayan nagtutubig na siya at natutunaw dahil medyo warm ngayon. Nasa 0 degrees mga kabayan yung temperature natin. So samahan nyo ako, papasok tayo dun sa kabilang store na naman. Ipapakita natin dun sa inyo. Medyo madulas lang yung kalsada. So bago ka pupunta dyan mga kabayan, kailangan mo munang gumamit dito ng itong pedestrian yan, traffic light. Ayan. Hindi ka pwedeng mga kabayan pumunta na hindi mo pinipindot ito. Pipindutin mo muna yan, tapos pag mag-green yan, saka ka na pwedeng pumunta. Ayan, so lalapag tatabok sa amin ito mga kabayan Ayan, pasok tayo dito sa loob. Ito yung Aikiki, tapos sa itaas yan, hotel yan mga kabayan. Ayan, lumabas na naman tayo mga kabayan dahil meron ding kulang, kaya pupunta tayo dito sa kabila na lang. Dito na ako bibili sa may Brosene mga kabayan dahil mayroon akong hinahanap na wala talagang stock doon. Ito yung Brosene dito mga kabayan. Minsan dito kasi kompleto sila, kahit medyo may diferensya, may kamahalan dito. Kaya dito ako bumibili. Medyo fresh din kasi dito mga kabayan, bago yung mga tinda nila. Ayan yung Aikiki, sa harap lang siya. Dito sa loob mayroon naman din dito, minsan may mga stock din dito na mga bago. Kaya susubukan natin bumili dito, baka mayroon dito yung hinahanap ko. Umaga pa ngayon, alas 10 pa. Ito yung loob, ipapakita ko sa inyo. Ayan, pasok tayo dito, ipapakita ko sa inyo yung mga paninda dito. Ayan, kukuha tayo dito ng basket. Ayan, ito yung loob ng grocery store dito mga kabayan. Bibili tayo dito ng hinahanap ko dito, luya. Kasi bibilan ko si minsan ng luya, yun yung ilalaga natin. Bibigyan natin tayo ng sibuyas dito. Yan yung sibuyas ko, 9 kroner na lang ito mga kabayan. Yan, 9 kroner siya. Pati isang bag. Tapos yung mga prutas dito, bibilan natin siya nitong prutas. Eto, medyo hindi na siya fresh talaga, export na to. Iwan ko kung matamis to. Tapos ito may siliko, 15 kroner lang to. Dati ngayon 20 kroner na lang. Maganda kasi ito buo. Yan, marami na din nasa 250 grams. Dalawahin ko na. Tapos yan, mas mura 5 kroner lang, bawang. Luya yung hinahanap ko mga kabayan, luya. Wala sigurong sale na luya. Medyo walang luya dito. Saan kaya yung luya? Ito
ito pala yung luya nila dito. Medyo mahal lang dito talaga mga kabayan. Kasi sa IKK 20 lang ito. 20 Danish kroner, dito 26. So bili pa rin tayo mga kabayan kasi gamitin natin ito sa paglaga. Ayan. So yung broccoli 19 kroner to. So bibili pa tayo ng itlog. Kuha tayo ng itlog dito. Yung itlog nila mga tayo 38 or 39 Danish kroner. Ayan, 15 piraso to. Yung naman niya ay 15 piraso. Ayan, itlog. Kuha tayo isa. Ayan, bibili din tayo dito ng mantika. Medyo may pagkamahal lang talaga dito mga kabayan yung mga bilihin. Kasi yung mantika doon sa IKK ay kuha na siya 20 Danish kroner lang doon mga kabayan yung isang litro. Dito mga kabayan, no, 25 Danish kroner. Ayun mga kabayan, bali nakalabas na tayo dyan sa grocery store sa Broxini. So ito na yung nabili natin mga kabayan, isang plastic. So dito pala mga kabayan yung ganito yung isang plastic na yan. Bali bibilhin mo pa yan dyan sa loob. Wala pong libre dito na plastic. Kaya kung gusto mo ng lagayan na libre, dadalhin mo pa rin ito, gagamitin mo ito. So ngayon pabalik na ako dun sa bahay. Bali bumili lang pala ako ng luya, oil, tapos itlog, tapos yung sabi ko mga kabayan na hinahanap ko pala na pinabili ng aking misis, yung napkin na may wings mga kabayan. Mayroon kasi dun sa kabilang tindahan, wala siyang wings, kaya yung pinahanap sa akin ng misis ko, kaya naganap ako dito. Kasi sa Greenland mga kabayan, minsan mahirap din dito bumili, lalo na pag walang mga stock. Kaya kailangan mo talagang bilhin kung ano lang yung available mga kabayan, yun na lang yung bilhin mo. Dahil dito ay hindi naman kumpleto kasi dito yung mga bilihin, dahil halos lahat ng mga bilhin dito ay nanggaling pa sa iba't ibang lugar or import mga kabayan. So balik tayo dun mga kabayan, no? Yung sa misis ko nga, sabi ko na malapit na din siya makapakasyon mga kabayan. Naantay na lang namin ma-approve yung kanyang visa. In-apply din namin siya ng exit re-entry visa o re-entry. Pwede pa siyang bumalik dito. Pero titingnan niya lang mga kabayan pagdating dun sa Pilipinas kung ano yung plano, kung babalik pa siya ba. Pero mayroon naman siyang visa na kung pwede siyang bumalik. So yung misis ko kagabi mga kabayan, pagdating niya nga ay grabe yung hangin sa katawan niya. Tapos parang hinimatay na siya at umiiyak siya mga kabayan na hindi niya na talaga kaya. So ang sabi ko sa kanya, kung dadalhin ko na lang sa ospital. Pero ayaw niya talaga mga kabayan, kasi alam niya na talaga yung sitwasyon. Alam niya na sa sarili niya na hindi talaga siya gagaling doon. Kasi hindi naman kuan mga kabayan na sakit yun, kundi yung hangin lang. Pag napasukan siya ng hangin, kailangan talagang hilutin. Doon kasi sa Pilipinas mga kabayan, madalas talaga siya nagpapahilot doon. Kapag nahilot na siya, pinapawisan, lalabas yung mga hangin. Kaya dito talagang masilan siya dito mga kabayan. Pag lumabas siya, pag naglakad siya, kunting kuan lang mga kabayan, napagod na siya dahil cesarean. Open pa yung tahi niya, minsan sumasakit yung tahi niya mga kabayan. Mabuti nga dito sa kanya tinatrabahoan sa daycare center mga kabayan ay hindi masyadong mabigat yung trabaho niya, dahil bata lang yung inalagaan niya doon. Binibihisan niya. Hindi naman gaano karami yung mga bata na inalagaan niya. Minsan nakaupo lang din sila doon, kaya mas hindi siya pressure doon sa kanyang tinatrabuhan. Dati mga kabayan, yung pinuntahan ko, binilhan ko ng mga grocery store, doon siya nagtatrabaho dati. Nagbubuhat siya dati ng mga bibigat na karton, mga palita. Kaya doon din siya nagkasakit dati. Kaya yung misis ko, masilan siya talaga sa mga trabaho. Pero actually yung misis ko, ayaw ko na sana sa patrabuhin kasi wala namang problema mga kabayan. Kahit papano ay ganun din naman yung gastos namin dito. Yung kinakain ko, isa lang kami ng kinakain. Tapos sa bahay, wala naman siyang bayad sa bahay, libre naman siya. Pero gusto niya kasing makatulong din dito at naiinip din siya sa loob ng bahay dahil wala siyang ginagawa. Kaya nga yun ang nagtrabaho siya, nag-apply siya ng trabaho. Dito lang din, malapit sa amin. Ayan, bali ito pala yung bahay namin mga kabayan. Yung Arsarneret yung pangalan, tapos may Mato Security at saka mga tirahan niya ng mga trabante dyan. Ito yung paligid natin. Ayan, hindi siya malamig mga kabayan, mainit yung nararamdaman ko dahil biglang nag-zero nga yung temperature kasi nung nakaraan nag -20. So, ayan yung sasakyan natin sa likod. Hindi na ako gumamit ng sasakyan mga kabayan kasi gusto ko lang maglakad-lakad din dahil hindi naman siya sobrang lamig. Pero pag sobrang lamig dito mga kabayan, mahirap maglakad dahil sa daan pa lang ay masakit na yung mga buong katawan mo at malamig. Pero sumuot lang ako ng mga jacket at mga bonnet.
So yun lang mga kabayan, no? In-update ko lang kayo about sa pag-uwi ng aking misis sa Pilipinas na yung kanyang visa dito ay sa Greenland visa. Mayroong visa na kukunin ka dito, yung re-entry at exit permit, yung re-entry visa at yung Schengen visa ay naka-on process pa, at nakabook na din siya ng ticket hotel papunta ng Pilipinas, kaya waiting na lang yung approve. At pagdating mga kabayan sa ma-approve yung visa niya ay sigurado makakabakasyon siya. Actually sabay sana kami ng misis ko na magbabakasyon. Ang problema lang, at hindi naman pwede mga kabayan na magsalaparan ako na magpabook ng ticket tapos hindi pa dumating yung work permit ko, tapos may problema dito ay maring hindi ako makabalik dahil sa Pilipinas hinahanap talaga yung valid work permit natin minsan. So hanggang dito na lang mga kabayan, at asikasuhin ko pa yung misis ko, lulutuan ko pa siya at papainumin ng luya. At maraming salamat po sa laging panonood. Huwag nyo naman po kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel, pindutin na din yung bell notification para updated kayo kung may bago tayong mga video. Maraming salamat and God bless you all po.